Napapansin na nga ng mayordoma ang kakaibang closeness nitong si Facundo at itong si Tinding. Kaya naman, umiiral na naman ang inggit sa kanyang katawan. Agad isinumbong niya sa kanyang among babae, ito nga si Bettina. Sinabi nito na tela may kakaiba sa dalawa. Siya na rin ang patunay doon ay nakakaalis itong si Tinding kahit hindi alam ng senyora. Nagpaalam lamang siya kay Don Facundo. Ngayon ay namumuo ang galit nitong si senyora dahil na rin sa sulsul niyang mayordoma na inggit nga dito kay Tinding sapagkat nakuha ni Tinding ang loob ni senyora Facundo. Sa kabilang banda, dahil nga sa may nangyari kay Marites, ay natagalan ng uwi itong si Tinding. Mabuti na lamang at talagang mabait itong si Facundo at tinulungan pa nga si Marites sa bill niya sa hospital. Ayaw sanang tanggapin itong si Tinding, subalit naawa siya sa kalagayan ng kanyang anak na si Marites. Nagulat din siya sa ginawa nitong si Facundo matapos nagpamiting siya sa kanyang mga alalay at sinabi nito na kung anuman ang tatanungin ng Senyora Bettina ay sasabihin lang na naroon siya sa meeting. Huwag na dapat ipaalam na natagalan siya sapagkat nagkaroon nga ng aberya at naaksidente ang anak nga nitong si Tinding. Ayon niya kasi na kung anong sasabihin nga nitong si Bettina kay Tinding. Sa pag-aakala nga nila na doon na nga magtatapos ang lahat ay hindi, sapagkat mas titindi pa nga ang mga eksena. Matapos kasing binili ni Don Facundo ang damit na nagustuhan nitong si Tinding sa Quiapo, ay nakita ito ng mayordoma. Muli ay sinumbong na naman ito ni Bettina na siyang dahilan kung bakit napasugod itong si Bettina dahil sa pag-aakala ang damit na para dapat sa kanya ay para pala kay Tinding. Kaya naman namumuo sa isip nito na nilalandi ang kanyang asawang si Facundo nitong si Tinding. Galit na galit ito at pinagsasabunutan.